Inanunsyo ni US President Joe Biden ang paglulunsad ng economic corridor sa Pilipinas. Ito po'y nangangahulugan ng mas maraming pamumuhunan at trabaho para sa mga Pilipino. Nagbabalik si Alan Francisco. Kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region. Yan ang sinusulong ng mga bansang Pilipinas, Estados Unidos at Japan matapos ang trilateral meeting na ginanap sa White House kahapon. Sa pulong ay nangako sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na poprotektahan ng Indo-Pacific region. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead. Ayon kay Pangulong Marcos, oportunidad din aniya ang summit upang matukoy ang kanilang mga plano para sa ikagaganda ng rehiyon at kung paano ito makakamit ng nagkakaisa. Sabi naman ni President Biden, nakabatay ang partnership ng tatlong bansa sa pagkataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas. When we stand as one, we're able to forge a better future for all. And that's what this new trilat is all about, in my view. Building a better future for people across the Indo-Pacific and quite frankly, beyond, around the world. Tuloy naman ang pag-ibigay diin ni Prime Minister Kishida sa layunin ng kanilang gobyerno na palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas at Amerika. Naniniwala ang tatlong lider na simula pa lang ang pulong ng nagkakaisang hakbang para tugunan ang mga mahirap na isyong kinaharap ng rehiyon. Today's historic summit is a culmination of several preparatory engagements between our foreign ministries, our national security advisors, and our vice ministers, as well as the conduct of trilateral maritime exercises and joint development cooperation. Si Biden, muli ring binigyang diin ang mas matatag na alyansa ng Amerika sa Pilipinas. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Karagdagang trabaho at pamumuhunan din ang ipinangako ni President Biden kay Pangulong Marcos. Ayon kay President Biden, mangyayari yan sa tulong ng paglulunsad nila ng tinatawag na Economic Corridor sa Pilipinas. I'm proud to announce we're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Ang Luzon Corridor ay inaasang magkokonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Kaya kasama sa proyektong ito ang investment sa mga pantalan, tulay, clean energy at iba pa. Subic, Clark, Manila, Batangas railway system that will provide connectivity for goods and people. Talking to my counterparts from Japan and the US, I feel very optimistic that something concrete will come out of this discussion. Nangako rin ng US at Japan na tutulong sa Pilipinas sa pagdevelop ng teknolohiya at ng paghasanay sa mga talents sa pamagitan ng pagsusulong ng Semiconductor Workforce Development Initiative kung saan ang mga estudyante sa Pilipinas ay makatatanggap ng world-class training sa mga nangungunang universidad sa Amerika at Japan. Maglalaan din ng nasa $8 million ang USA at Japan para sa Open Radio Access Network Academy na nakabase sa Maynila. Magsasagawa rin ng tatlong leader ng Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas at higit sa $1 billion na US investments ang isusuporta sa innovation economy ng Pilipinas at sa clean energy transition. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa official development assistance ng Japan. Mula sa Washington, D.C., Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.